good evening everyone. So, I am Altera Rain Balaro from Batch 4. So, yung topic po natin today kay Pastor Russell ay tungkol sa anong sa tingin mo. So, yung topic po natin today is all about the dispensationalism, which is ito po yung pag-aaral sa Biblia, not only in the Bible but sa buong sangkatauhan raw. So, nahahati raw po yun sa 7. So, yun yung tiniskas or yun yung pinapaliwala ngayon ni Pastor Russell sa topic niya. And isa sa mga teachings niya is tayo daw po ay salt and light. Hindi siya salt or light. Hindi tayo mamimili sa dalawang yun kung magkaparehas yun na tayo. So, mas ipipase ko po itong mga reflection ko sa Thursday worship day po namin kanina. So, ang interpretation po kasi dun is mahirap po pag mag-isa ka lang na pumupuri sa Panginoon or mag-isa ka lang nakakakilala sa Lord. What do you mean mag-isa ka lang? Which is pag ikaw lang yung nakatapat sa ilaw, so titignan ka lang ng mga tao. So, paano pag nawala ka sa ilaw na yun? Wala nang nagre-reflect sa ilaw, sa harapan. Kumbaga, wala tayong leader. Pag wala tayong leader, wala tayong sinusundan. Pag wala tayong sinusundan, magulo. So, pag magulo, syempre, hindi tayo magkakaunawaan, walang pagkakaisa, lahat crisis talaga. So, mahalaga, no? Kasi hindi naman kaya ng isang tao lang yung kumbaga yung sumamba, magtiwala, mag-worship sa Panginoon. Hindi kaya ng isang tao lang to eh. Kaya nga, pinapainit sa atin ng Panginoon na hindi kaya ng isang tao lang yung ganito. Kaya lagi niya tayong pinapersuade na kumilala tayo sa Panginoon. Pag nakakilala na tayo, pag anak na tayo, pag inaccept na natin si Lord sa buhay natin, tulungan naman natin yung ibang tao na makakilala sa Panginoon. Kasi yun yung gusto ng Panginoon, yun yung gusto ni Lord. Yung makawin tayo na maraming souls for Him. Kaya nga, hindi, alam nyo ba na araw-araw is blessing para sa mga tao dahil araw-araw ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang magbago, upang magpatuloy sa Kanya, upang mabigyan tayo ng chance para mabuhay muli ng kasama siya, maiwasan natin ng mga katakasalan, kasalanan, lahat ng maaaring gawin ng Panginoon sa atin ay ginagawa niya. Hindi man natin napapansin yun, pero araw-araw pinapapahit niya tayo ng maraming solusyon upang mamuhay tayo sa gusto niya, mamuhay tayo sa gusto niyang pamamalakad sa buhay natin. So, sana sundin natin yung mga kagustuhan ng Lord, iwasan natin yung mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Kanya. In that way, makakalesen tayo ng mga magagawa natin kasalanan kasi tao lang din tayo, magkakamali. Pero hindi ibig sabihin na tao lang tayo ay hindi na tayo magkakamali. Pagkus gawin natin itong maging lesson para nakakalala tayo sa Panginoon. Alam natin yung tama at mali, iiwasan natin to. Thank you po. God bless.